Alright, 1 Corinthians, please, chapter 15, verse number 9 and 10. Ato kining basahon together and aloud. Ready? Are there? Say amen. Verse 9 and 10, ready, read. For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again for this evening. Thank you so much, Lord, sa kahigayunan nga imong gitugot kanamo nga sa katapusan nga gabi ining youth camp, summer youth camp, Lord, nga gi-host sa GCBC. Salamat, Lord God, sa privilege nga makawali sa imong pulong, and thank you, Lord, sa privilege nga imong gihatag sa matag usa nga maka-attend ani nga meeting tonight. I pray that the Holy Spirit would speak to every one of us. Ayaw tuguti, Lord God, nga dunay pulong nga matagak, dunay pulong nga mobalik nga kawang. Akong pag-ampo, Lord God, ng imong gapuson si Satanas o mga daotang espiritu, mga evil spirits, mga unclean spirits, Lord, to be cast out away from this place and sanctify this place through the blood of Jesus Christ. May your power shine, may your name shine in here. O tuguting ang malang espiritu may have the free course to speak to your people tonight. Gikan sa mayang people, ngadto sa mga adults and everyone that is attending tonight, I pray, Father God, that you would continue to speak. Makigistorya ka, Ginoong Dios, o unta dunay mahimo nga mga desisyon ang matag-usa ka namo karong gabi una. Lord, gamita ko kay wa koy mahimo, Lord, kung wala ka, nagkinahanglan ko sa imong tabang, nagkinahanglan ko sa imong grasya, nagkinahanglan ko sa imong gahom. If there be any sin that you have seen in my heart, please cleanse me and wash me with the precious blood of Jesus Christ. I pray for everyone's heart that it would be prepared to receive your word tonight, please. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. May gabi ka na itong tanan. Ito na ang atong title. First night, ang title is My Gruesome Past versus the Gracious God. Second night, nga walin ako, is Grace in the Graveyard. Tonight would be Don't waste the grace. Don't waste the grace. Ang Bible nag-ingon sa verse 9, For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. These verses is part of Paul's defense of his apostleship and testimony of God's transforming grace in his life. Because nagministeryo sa Apostol Pablo, kay si Paul raman mao'y apostol nga wala ka personally o kuyog ni Jesus Christ like the other apostles. Kay ulahi naman si Apostol Paul, unya, gihimuan siyang istorya sa uban nga mga Hudyo, nga dili daw siya authentic nga apostol. Dili daw siya tinuod nga apostol. So munang iyang gisulat ang 2 Corinthians to defend and to prove to them that he is truly an apostle of Jesus Christ. Now, we know that God's grace is offered to all, not to the few only. Ang grasya sa Ginoo gi-offer ni sa tanang tao. Dili lang kay sa pinili, kundi tanan gi-offeran og grasya sa Dios. Titus 2:11, the Bible says, if you are there in your Bibles, quickly, For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Notice the word all. So gi-offer siya sa tanan. We understand that everyone who believes in Jesus Christ is a direct recipient of God's grace, because grace is in the person of Jesus Christ. John chapter 1 verse number 17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So, it means, kung nakadawat ka ni Kristo, kung nakay Kristo sa imong kinabuhi, nakadawat ka sa grasya nga gi-offer ni Jesus Christ. Amen. And also in Ephesians chapter 4 verse 7, it says also,
but unto every one of us. Underline the words, every one of us. Namo sa Biblia? Every one of us is given what? Given what? Grace, according to the measure of the gift of Christ. Dili lang kayo nakadawat kag kaluwasan, but you are also given grace to serve. Amen. So every one of us has received the grace, experienced that grace, the grace of God. Tonight, I would like to talk about this very important phrase sa atong text nga gibasa karon that struck my heart. The phrase nga nasa verse number 10. Balik ta sa Biblia palihog sa 1 Corinthians 15 verse number 10. I would like to talk about this phrase. Ano mo diha? 1 Corinthians chapter 15 verse number 10. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. It means that there is a possibility for those who receive the grace of God to put that grace into waste. Understand me? So ingon si Pablo, ang grasya nga akong nadawatan nga gikan sa Ginoo wala gyud mausik. Subot pasabot na ay possibility nga ang grasya nausik. Pero in the case of the Apostle Paul, ang grasya wa nausik. Ang grasya wa na sayang. Ang kaluwasan nga gihatag wa na sayang. Ang grasya nga iyang nadawatan gikan sa Ginoo wala gyud na sayang. Pero naay possibility di ay nga ikaw o ako nining kagabion nga nakadawat sa kaluwasan, nakadawat og grasya sa Dios, nga pwede nimong masayangan ang grasya sa Dios, nga mamatay na lang ka, wala ka kapahimulos sa grasya sa Dios, mubalik na lang si Kristo, wala nimo magamit ang grasya sa Dios. Ang imo ra gyud gigamitan kana ra gyud grasya sa Ginoo. Kada istorya nimo ba gracias Ginoo, pero wa gyud nimo gigamit ang grasya sa Ginoo. So there is a possibility for those who receive the grace of God to put that grace into waste. Let me start with number 1, the powerful work of the grace of God. Of God's grace, the powerful work of God's grace. So una sa tanan, magsugod ta diri sa verse number 9. For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Unyan, ingon sa verse 10, but by the grace of God, I am what I am. Verse 9, iyang i-explain, if you're looking at your Bibles, iyang i-explain ang iyang history kung kinsa siya. He stated that he is not even worthy to be enlisted with the least of the apostles. Bisag kinsa tong pinaka-ubos sa tanang apostoles, iyon sa Apostol Pablo, dili gani ko ang ngayon nga mo appeal sa ilang line-up, kay balo siya nga siya dili worthy, kay ang sala ni Apostol Pablo dili lang kay basta-basta or normal nga sala nga nagbisyo siya, nagsigarilyo, nag-inom siya, dili basta-basta ang sala, kay ang church mismo ni Jesus Christ, ang church mismo sa Jerusalem, iyang gi-persecute, iyang gipangpatay ang mga early Christians, gipangpanitan, gipangguyod, gipangpreso, gipangpatay like Stephen. Dili basta-basta ang sala ni Apostle Paul because his sin was directly against the Lord Jesus Christ through the church of the Lord Jesus Christ. Di lang kay nagbisyo siya, di lang kay na siya uyab nga unbeliever, no. Ang iyang sala, kuyaw kayo. Og niyon sa Apostol Pablo nga kung akong tan-aw ng akong kaugalingon, wala gani ko'y angay nga makig-line up nisan sa mga apostles nga sana kanang ultimo nga mga apostles, wala ko'y angay i-line up nila because I know that I am not worthy. But by the grace of God, I am what I am. So it means this grace is powerful. Kini nga grasya sa Dios, powerful kini. He summarized his past in 1 Timothy chapter 1 verse number 12 to 14. Please open your Bibles. 1 Timothy chapter 1 verse number 12 to 14. Iyang gi-summarize ang iyang past og ingon ang Bible, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Who was before a what? Are you there in your Bibles? Or in the screen? Unsa siya sa una? Who was before a blasphemer. Unsa nang blasphemer? Tig pasipala sa ngalan sa Ginoo. Nagbugal-bugal kang Jesus Christ. Iyang giguba, gitry o guba ang church ni Jesus Christ. And next,
and a persecutor. Tig-persecute, tigluto si Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa wala pa siya maluwas. And injurious, mangulata pag siya, mubato siya, mupatay siya sa mga Kristohanon nga mga nangalagad ni Kristo sa diyang wa pa siya naluwas. But on sa isulti sa Bible, next verse, ready, next phrase, ready, read. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Sumpay. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Jesus, and in Christ Jesus. It means na kung dili pa tungod sa grasya, si Pablo walay angay nga naa sa ministry, dili siya mabutang sa buluhaton, dili siya gamiton sa Ginoo, wala siya angay nga magamit sa Ginoo kung dili pa tungod sa grasya. Amen? And so to us, kung dili pa tungod sa grasya, wala ko nagbarog diri sa iyong tubangan karon. Kung dili pa tungod sa grasya, wala ka maka-appeal sa choir sa inyong church. Kung dili pa tungod sa grasya, wala kay angay ibutang diya sa pangalagan. Kay mga hugaw o makasasala ta, sama kang Apostol Pablo. Kung dili pa tungod sa grasya, wala pa kung asa ta karon. And the Apostle Paul said, I thank Christ Jesus, our Lord, that enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Kung unsay imong ministry karon, kung giunsa ka pagamit sa Ginoo, kung unsay kahigayunan nga gigamit ka sa Ginoo sa iyong church, it is because God put you there. Dili tungod kay potential ka, dili tungod kay dato ka, dili tungod kay bright ka, or gifted ka, or skillful ka. No, it is because of the grace of God. It is because of the grace of God. Because the grace of God is powerful. Nevertheless, there was the grace of God which was so abundant and powerful that turned the life of Saul into Paul. Amen? We can see that the grace of God is so powerful. Letter A, it is powerful to bring salvation. It is powerful to bring salvation. The Bible says in Titus 2:11, please. It is powerful to bring salvation. Titus 2:11, the Bible says, for the grace of God that bringeth what? That bringeth what? Salvation hath appeared to all men. It means it is the grace of God. Atong istoryan sa first night, we talk about the love, the mercy, and the grace of God that reaches out those people, even the cheapest of sinners. God can save. Why? Because it is the grace of God that brings salvation. Wala ko naluwas tungod kay maayo ko, wala ka naluwas kay gwapo-gwapa, dato ka, maayo ka, potential ka, dako ka offering sa church. No, you are not saved because of that. You are saved because of the grace of God. And it is the grace of God, it is in the power of the grace of God that overlooks your sin, that covers your sin, that covers who you are, that covers your sinful nature. Nga, sa diyang ikaw ni dawat ug nituga ni Jesus Christ, you are sanctified and justified and washed by the name of the Lord Jesus Christ through that grace, because that grace is too powerful. Pagkagamhanan sa grasya sa Dios. The powerful work of that grace. Ingon siya, I persecuted the church, but I am what I am by the grace of God. Tungod lang sa grasya sa Ginoo, munang ni atagaron. Munang sa atong Kristohanon kinabuhi, bag-o pa man kang Kristohanon o dugay na kang Kristohanon, o kamo mga dugay ng Kristohanon, maybe makaingon ka, daghan nagigug nahimo para sa Ginoo. But let me tell you tonight, nakahimo ka na tungod sa grasya sa Ginoo. We have nothing to brag, and we have nothing to boast upon, because we are only here and we can do these things because of the grace of God. Dili na sa imong paningkamot. No. Kitagaan ka sa Ginoo motivation nga maningkamot because of the grace of God. The Bible says in Deuteronomy chapter 8, do not forget the Lord your God. Do not claim the credit nga akong kamot ang gahago ani, ako'y naghago ani, ako'y naningkamot ani. No, it is the power of God. It is God's hand that leads you to that situation and condition. Letter A, it's powerful to bring salvation. Letter B, it's powerful to lead us to sanctification. Sanctification has two phases. Sanctification by position and sanctification by practice.
By position, we're already sanctified by the blood of Christ. The moment we receive Christ, gibalaan na ta sa Ginoo, ang tanaw sa Dios nato, we are now a new person, a new creature. Hello? We have been cleansed by the blood of Christ. We have been justified by faith through Jesus Christ. We are sanctified, gibalaan kita. Pero nagkinahanglan tag ang atong pagkinabuhi tuod kay buhi kamanta, kinahanglan tang mag-practice og sanctified life. Amen. Pero sa musugot pag sa dili, kung imong sumadahon, lisod gyud bag-ohon ang kinabuhi kaysa muuyon anak. Muuyon ka na nga pastor, lisod gyud magbago oy. Isa ka mo kumuuyon ka. Kanang mag-change kasi mo kagalingon. Addict na ka, lisod na pagbiya oy. In love na kay kasi mga unbeliever nga uyab mo, di man gid sa makuyog ni Mos Baptist. Mamili ka, kanang imong simbahan or ako? Grabe ha, oy. Dugay na kay mo, 50 ka tuig ni mong uyab. Pero sa aman, naluwas man ka. Kunya imong dadong sa simbahan, di man gid mo kuyog. Struggle o lisod ang pagbago sa kinabuhi. Alisin kami? Lisod ang pagbiya sa bisyo. Lisod ang pagbiya sa barkada. Muna nagkinahanglan ka grasya sa Ginoo. Kita nga mga nakabiya, grasya ra sa Ginoo. Ikaw nga nakaundang, grasya ra gid sa Ginoo. Ikaw nga nakabulag sa imong uyab nga unbeliever, grasya ra na sa Ginoo. And there is that power in the grace of God. If you surrender, if you yield to the grace of God, there is that power that leads us to sanctification, that would lead us to a sanctified life. Titus chapter 2 verse 12, sumpay itong gibasa kagina, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live, o sa isulti sa Bible, soberly. Nagbasa mo siya Bible? Soberly, righteously, and godly in this present world. By the way, unsa man yung present world? Kaya ba mo unsa na ako i-insert gamay? Kaya ba mo unsa kahimtang sa present world? Galatians 1:4, please. Galatians 1:4. Pasabton ta mo unsa ning present world, nganong niingon ang Ginoo, love not the tanawa ra, wagin mo. Love not the world. Unsa may rason nga niingon man ang Ginoo nga love not the world? Because ingon ang Bible sa Galatians 1:4, tanaw yung Biblia. Ukab-ukab. Ready? Read. Who gave Himself for our sins that He might deliver us from this what? Present what? Evil world. So kini nga kalibutan, this is an evil world. Do you agree with that? Dautan ang kalibutan, makasasala ang kalibutan, danlog ang kalibutan. Kung pasagdan nimo imong kagalingon nga magsunod aning kalibutan na makaigsuunan. Dautan ang kalibutan. This is an evil world according to the will of God and our Father. Pero ito sa versikulo, muna ang Bible, this is to teach us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly and righteously and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority, let no man despise thee. So, ang Ginoo sa diyang naluwas ta, gusto niya nga magkinabuhi ang balaan. Hello? Gusto sa Dios nga magkinabuhi ang balaan, matarong. Munang kinahanglan yun, undangan yun ang bisyo. Nga naman ang bisyo, dili man ang balaan. Undangan din ang sigarilyo, undangan din ang inom, undangan din ang druga, undangan din mo ng barkada, bulagan din mo ng uyab nga ni unbeliever. Nga naman, any of those will not lead you to live a sanctified life. Amen? Gusto sa Ginoo nga magkinabuhi tang soberly, righteously, holy in this present world.
nga bisag ni ata aning kalibutanan nagkinabuhi kang alahi kay Kristohanon ka. Og dili lang kay basta-basta nga Kristohanon ka ang imong brand. Baptist pag yun ang imong brand. You're not just a Christian, you're a Baptist Christian. Hello? Muna importante kay magkinabuhi ka sa pagkamataro. But lisod man tuod na i-achieve, pero salamat nga naay grasya sa Dios. Ug tungod ana nga grasya, mahimo na pinaagi sa grasya sa Ginoo. Kay kung magsalig ka sa gulingon, di gyud ka kahimo na. Maundang ra imong sigarilyo sa dihang nanguyab ka, mingon imong ipanguyaban, sugton ti ka kung di na ka magsigarilyo. Undangan, undang na ba ako? Mo ba imong saad nga sugton ko nimo? Sige, sugton na di ka. Pagkauyab na, guess what? Balik. Yan naman, uyab naman. Number 1 is powerful to bring what? Salvation. Number 2, letter B. It's powerful to lead us to sanctification. Letter C. It's powerful to enable us for service. It's powerful. That grace, yun ang Bible sa 1 Timothy 1:12, yun ang Biblia, please. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me. Kinsa na to diri pagka-save nimo? Una sa nan, kinsa na to diri save. Luwas ka. I wonder if namina pa bang diha. Apil lang adto tuloyo, luwas ka. Isa gyud ka nang baptist gyud nga isa dili nang murag nagduwa-duwag luwas pagdili purgatorio ganimo tagbawgin mo. Isa gyud you're saved. Kisa niyo salamat. Kisa ninyo pagkaluwas ninyo kamao na mamusuluining dayon. Naay usa, salamat, praise the Lord. Kamao na kamo kantag hymnals dayon pagkaluwas nimo. Luwas ka karon in Jesus name, amen. Luwas na ka ba? Amen. Hymnals, memorize na nimo. Kisa nyo din nga pagka-save nimo, memorize na nimo mga bersikulo. Pag in Jesus name, dawaton ka Lord, in Jesus name, amen. No, ang mga bersikulo, nangabot na si mga utok. Nagkagabing bersikulo, ay. Nainana ba na yun? Dili. It takes time to enable us. At first, matingala ka sa imong tapat nga dugay ng Kristohanon makingon ka paspasa po nila mo ka og Bible oy. Kasoy man ha? Bag-o ka mas church nila. Pag ingon, let's open the Bibles please, the book of Psalms. Kausar man. Ikaw pag nga abin mo ka ng Psalms letter S ang sugod at to ka sa Revelation kay abin mo alphabet ng Bible ba? Kisa nyo at first to be honest, nagto ka alphabetical ang Bible. Pawala-wala pud mo. Ito ka nga ang Bible alphabetical, tuwa ka rito. Genesis letter G. Psalms, letter S. Uy, P man din ang Psalms. Naglibog ka, niya imong tapad, maayo kay mo ukap. Maayo ka mo ukap, ano nila, oy. Kamu ba ka nang memorize na niya Biblia? Ingon imong tapad, wala, oy. Dali, lagi kayo mo makaukap lagi. Nagsulti siyang pastor. Ikatulo ng verse, yung nasulti ako, tapos permiro. It takes time to enable us. Nga, at first, natin ko, lisuda siguro, ano? Manganta sila, grabe gini mga, ang GCBC is a singing church. Makaingon ko, GCBC is a singing church. Maten mo silang church, grabe yung kinantahay. Nga at first, maapil kayo, grabe nyo sila manganta diri, no? Bisag wise screen, no? Memorize man nila. Yung ko nga, hinaanin siguro yung pangginoo na, no? Maayon na kayo magkanta. Dili, it takes time. Lumayuan mo, tugtog mo, piano, may magkanta, yun sa na nila. Dunay power ang grasya nga mo enable nato nga makapangalagad ta sa Ginoo. Nya first nimo kuya og suluning imong partner may kay suluning niya tay may kay mo approach nga unsam to niya no nya kulbaan ka nga ako na po ikaw na po sunod sa sunod balay ikaw na po tumsaw na ko ni nga pauli na lang siguro ko mura ka kaihion nga kalibangon asa ka paingon maayo mo kini sila ko di magi ko kamao pero karon maayo na sad ka. At first, may nagkagwali, natiunsa ka na pagwali, no nga, namin mga bersikulo niya, o sa yung pastor, magyaw-yaw ras bersikulo, mayuwas, so natiunsa ka na nila paghimog-wali, no? Kaya ba ka nga, doon ay grasya nga mo enable ni mo? At first, ang imong hunahuna sa ministry o sa pangalagan, makaingon ka, lisuda, ano? Yes, lisod yun na. Di yun ka kabalo, anak, ano man. There's always a first time in everything.
Pero salamat nga diha sa ministry. Ingon si Apostle Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, I thank Christ Jesus who hath enabled me. There is an enabling through the grace of God nga gipailuban ka, gitudluan ka, di ka kamao, nagkasinayok, gitudluan ka. That is the process of enabling, and that is the grace of God. Gitagaan kag favor, gisabot ka, hangtod makamao ka. Muyang ayaw pag hinambog kung kamao na ka. Ayaw og panaway sa mga bag-o kung kamao na ka. Kay utro po rin ka sa una. Amen. But ingon si Apostle Pablo, what enabled me and counted me faithful, putting me into the ministry. Kaya nagbutang nimo sa ministry, by the way, kung gibutang ka sa ministry, pag faithful, kay dili tanan gibutang diha. Pasalamat kang naa ka diha. Kung membro ka sa choir, pagtarong sa pagka-membro sa choir, kay wala ka pasabot nga naa-membro ka sa inyong choir, maayo na gikagtingog. No, gipa-apil ka tungod sa grasya sa Dios. Hello? 1 Corinthians 15 verse 10, but by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was what? With me. So this grace has power to enable us. Kung nagtuo ka nga lisod yun na. Pero ayaw ka balaka kay naay grasya sa Dios. Tingali ka rin gabiuna throughout these days nga nag-youth camp, nagwali, nakadungog. Tingali ang Ginoo nagig-istorya nimo nga mo eskwela kag Bible school. Pasurrender ka sa Bible school. Mo surrender ka sa full-time ministry. Maybe God today is calling you for full-time ministry. Imo balik ka sa full-time ministry. Mo eskwela kag Bible school. Pero imong nauna gadagana no ana na overthink na sa okay no. Ikaw sa Bible school no basig i-test dito ga Genesis to Revelation. Unsaon ka no? Unsaon ka na magpastor no? Unsaon ka na mangalagad no? Pero kay bawo kang ang Ginoo nagtawag nimo, ayaw na naghuna-una kay ang Ginoo mo imo gamit nimo, ang Ginoo mo imo enable sa imo. Ang mga butang nga wa ka kay balo, pasagdi ang Ginoo kay ipahibalo na nimo. Amen. Unsaon ka ng doktrina no? Si may bawa na nimo kay tudluan man ka. Basta mo pasar ka sa exam, mo na. But there is the grace of God. Do not be afraid to surrender your life to Jesus Christ. Yan naman. Think about this. Ginoo bitay mo gamit nimo, He will equip you. Amen. So that grace is powerful. Powerful to what? Bring salvation. Kinsa karong gabi una, wala pa ka mahibalo kung asa paingon imong kalagit, mamatay ka. That grace is powerful enough to bring salvation to you. It's powerful to lead us to sanctification. Letter C is powerful to enable us for service. Number two, the possibility to waste God's grace. Number one, the powerful work of God's grace. Number two, the possibility to waste God's grace. So dinita, in the Bible, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. So there is a possibility to put that grace into waste. To put that grace into the trash can. To put that grace into unfruitfulness and uselessness. Paul emphasizes that God's grace was not wasted on him. In the case of the Apostle Paul, ingon sa Apostle Pablo, wala yun masayang ang grasya nga gihatag sa Ginoo nako. Nga kanabang karon mo istorya, ingon sa Apostle Paul, kung mo istorya ang Ginoo, di gyud magmahay ang Ginoo nga iya kong giluwas. Hello. Kamo nining kagabihon kinsa nagmahay ninyo nga naluwas mo? Nagmahay. Karon gabihon na nagmahay ka unya gusto nimong iuli ang kaluwasan. Dali, gawas tubangan. Kung naay mabuhat ana, murag wala ka sa saktong pauna-una. Pero imagine kung wala ka luwasan sa Ginoo, sa impyerno ka tugpa. Nga nagmahay pa kang naluwas ka. Bahala na lang paglutos, bahala na lang mga paglutos, mga pagbiay-biay, mga pasakit nga istorya or mga pagsulay nga imong giagian sa kinabuhi. Ang pinaka-importante nga ibutang sa imong nauna, luwas ka o di na ka ma-impyerno. Are you happy you're saved? Are you happy you're saved? Amen? Mauna,
Kanang problema, masulbad rin ang problema, pero kanang maimperno ka, di na masulbad ni mong ikaw ra. Salamat sa grasya sa Diyos. Salamat sa grasya sa Diyos. Pero pwede di ay nga luwas ka, magmahay ang Ginoo. Maingon ang Ginoo saya nga sa grasya akong gihatag nimo. Ikaw karong gabi una, makaingon ba ka nga ang Ginoo, di gyud magmahay nga giluwas ko niya, di gyud magmahay ang Ginoo. Kay ako yung gipagamit akong kinabuhi sa Ginoo. Amen? In the case of the Apostle Paul, ingon siya, wala gyud nasayang ang grasya nga gihatag sa Dios nako. It produced real transformation in his life. Pakita gyud nimo nga since si Apostle Paul naluwas dito sa road to Damascus in Acts chapter 9, since that day Apostle Paul was transformed and wa gyud siya buhi-buhi sa pagpangalagad sa Ginoo. Wa gyud mulugak sa pagpangalagad sa Ginoo, wa gyud mobiya sa pagpangalagad sa Ginoo. I'm not saying si Apostle Paul wa na makasala. Makasala gyapon kay tao man, pero wala gyud si Apostle Pablo mobiya sa Ginoo. By the grace of God. Ako karon nga nagbarog sa tubangan, I got saved at the age of 8 years old. 8 anyos kong naluwas. Og sa grasya sa Ginoo, gigiyahan ko sa akong pastor, gigiyahan ko sa akong ginikanan, gitudluan sa pulong sa Dios, gitudluan sa pagkinabuhi unsa insakto, gitudluan sa mga prinsipyo sa Biblia. By the grace of God, wala ko katilaw bisag usa ka stick nga sigarilyo, wala ko katilaw bisag usa ka baso nga beer, wala ko kasulay og drugas, wala ko kasulay og barkada sa kalibutan, because there is my pastor and my parents and the Bible and God and the grace of God nga naggiyan ako. Mao nga ang akong pagpangalagad sa Ginoo straight og walay lugak-lugak ug walay balik sa kalibutan tungod na sa grasya sa Ginoo. I'm not saying wa ko makasala, wa ko maluya, pwede naghanang naagyan ako discouragement o mga kasalanan, pero wala ko naglunang sa kalibutan because of the grace of God. I can't remember nga ni-absent kong simba since I got saved. Can't remember that. Whether it's Wednesday, Sunday, wa ko kahinumdum nga ni-absent kong simba. Ano man, kaya nasabtan ako nga dapat dili magmahay ang Ginoo nga iya kong giluwas. Kay mapasalamaton ko nga giluwas ko sa Dios. Now let's talk about the possibility to put the grace of God into waste. Amen? The Greek word for in vain is translated into gikan sa word nga kenos, which means empty, useless, without effect, fruitless. So kanang word nga in vain, empty, walay gamit, nasayang or na put into waste. So ningon sa Apostol Pablo nga ang grasya sa Ginoo nga akong nadawatan gikan kaniya, wala gyud masayang. Wala gyud ingon nga nahimong empty or useless. Rather, it became fruitful in the life of the Apostle Paul. So tonight, I would like to dig a little deeper in the scriptures with regards to putting God's grace in vain. Letter A, can someone receive God's grace in vain? The question is, pwede ba diay nga ang tao makadawat sa grasya sa Dios? Gitagaan kag pabor sa Ginoo pero imong masayang? Yes. Biblically, yes. It is possible for people to receive grace in vain if they do not respond rightly to it. Luwas ka, pero wala gyud nimo ang buot akong pasabot nga wala gyud nimo mapahimuslan ang gidala nga package sa grasya nga gihatag sa imuha. Kaigo ra kang naluwas pero wa ka kapangalagad o wala ka katagamtam sa blessing nga gidala sa package sa grace diya sa imuha tungod kay wa ka nagpagamit sa Ginoo. The idea shows up elsewhere in Paul's writings. First example in 1 and 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Atong tanaw ng mga bersikulo. 2 Corinthians 6 verse 1 are there. We then, basta ta, read. We then, as workers together with him, beseech you also that ye, what? Receive not the grace of God in vain. Kami nga mga sinugoon, kami nga co-workers, kami nga workers together, naghangyo kaninyo nga please, ayaw rin taon ninyo sayangi ang grasya sa Diyos. Kisa yung gisultian, Corinthian church. Nga naman, ang Corinthian church is a carnal church. So ningon sa Apostol Pablo, please, ayaw ninyo sayangi ang grasya sa Ginoo nga gipaabot sa inyo nga naluwas mo unya ang inyong kinabuhi naaragapon sa kalibutan.
How many of us, magkaingon ka, nasayang gid ang grasya sa Ginoo? I know that I am saved. I know that I'm going to heaven. I know that I have Jesus in my heart. But I know also nga ang grasya nga akong nadawatan sa akong kaluwasan, nasayang yun. Ganuman, wag yun na ko gihata kung kinabuhi sa pangalagad sa Ginoo. Kada Sabado, wag yun ko, apil-apil ng extension class. Wag yun ko kapil ng choir. Kaya tuwag yun sa kalibutan ng ako ang naong perminti. Same ko, pero tuwa na sigir kaya po kong dulag, Kimel. Same ko, pero naaragapon ko sa akong barkada sa kalibutan. Same ko, pero naaragapon ko sa mga binuhatan ng dilimaw. I know that I am saved. Pero wag yun na ko mapahimusli ang grasya sa Diyos. Paul pleads with believers not to waste God's grace by living unchanged lives. Because this is the struggle of the Apostle Paul to the Corinthian church, because he has seen it nga ang mga katauhan dito sa Corinto, grabe pa kayong pagpakasala, bisag luwas na sila. Grace do not just bring salvation, but also sanctification and leads to service. Di lang kay gidadaan kag kaluwasan, dili lang kutob diha. Naay grasya nga mutabang nimo sa pagsukol sa sala. Naay grasya nga mutabang nimo nga makalikay ka og makabalibad ka sa sala. Og naay grasya nga mutabang nimo og nako nga makapadayon ka sa pangalagad sa Ginoo despite sa mga trials nga imong naagyan sa kinabuhi. Always claim that grace of God. Second example, Hebrews 12:15. Hebrews 12:15, the Bible says, looking diligently, lest any man fail the grace of God. Lest any man fail of the grace of God. Naa ang grasya available for everybody, pero naay mga tao nga nag-keep of bitterness. Hello, kaya ang context ani, ang bitterness sa preceding verse. O ringon siya, ayaw in taon mo pag-keep of bitterness kay inyo rang isayangan ang grasya sa Ginoo. Naiuban ninyo diri mga young people, bitter mo sa iyong ginikanan, bitter mo sa iyong papa, bitter mo sa iyong mama, bitter mo sa iyong maigsoon, bitter mo sa abang churchmates. No, yun ang Bible, do not keep bitterness. Nga naman, you might fail of the grace of God. Sayangan ni mong grasya sa Ginoo, gamitan ang grasya nga makapasaylo ka. Kaya ikaw nga nag-keep of bitterness, ikaw ray giot-ot sa imong kagulong bitterness. This warns that it's possible to fall short of grace by resisting its sanctifying work, turning bitter or returning to sin. Galatians 2:21. Galatians 2:21, please. I do not, this is after the verse, and sa verse 20, I am crucified with Christ, right? Amen? But verse number 21, in the Bible, I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Paul warns that relying on works instead of grace nullifies its power. Nagisgot kini sa kaluwasan. Kung ikaw magsalig sa imong binuhatan para sa imong kaluwasan, imong gipakyas ang grasya sa Dios. Imong giusikan ang kamatayon ni Kristo, giusikan nimo ang grasya sa pagluwas. Nga naman, ginullify nimo ang power of that grace. The word frustrate diha comes from the Greek word athite, which means to nullify, to set aside, to disregard, or to disesteem. It means imong gipadaplin ang grasya sa Dios kay nagsalig ka sa imong kagalingong binuhatan, pagkabuutan, sakramento, ordinansa, pagtuman sa balaod kay nagtuo kang muna makaluwas nimo. Ingon siya Apostol Pablo, kung mauna imong unahuna sa kaluwasan, imong gipadaplin ang grasya. Wa nimo gamita ang grasya nga naman tay grasya nga amin naman tay kaluwasan nga pinaagi sa pagtuo. Yes, it's possible for someone to receive that grace but use it in vain. Hello? Pangutana number 2, who are those people that put the grace of God in vain? Kinsa man ang mga tao nga ilang gigamit ang grasya sa Dios diha sa sayang, diha sa kakawangan, diha sa walay pulo, sa uselessness, sa fruitlessness. Kinsa man ang mga tawhana? Letter A. Okay na mo? Number 1, those who return to sin. Napa mo diha? Wa pa'y nagduka, pero murag natuog na tanan. Bitaw, nagsiga ang mata ba, pero ano?
Amen. Kinsa ning mga tawhana nga ilang gisayangan ang grasya sa Dios? I'm speaking of those people who are saved, pero ilang gisayangan ang grasya sa Dios. Number 1, sa to? Read. Those who return to sin. The Bible says in Romans chapter 6, verse 1 to 4. Romans 6, 1 to 4. Ano mo sa amen? Basa ta, read. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Ingon si Apostol Pablo, naamang grasya, magpadayon na lang matag pagkasala, ato bang gamiton ang grasya nga magpakasala pa? O himuon ba ito ang grasya nga lisensya sa pagbuhat o pagpakasala? O si tubag sa verse number 2? God forbid! O sa pasabot na, dili mo sugot ang Ginoo. But pasabot nga kung ikaw usa ka kakristohanon, luwas na ka, pero mobalik gyapon ka sa pagpakasala after ang youth camp, ingon ang Bible, dili mo sugot ang Ginoo. Mobalik gyapon ka sa imong barkada ang unbeliever, dili mo sugot ang Ginoo. Imo na pong ibalik og install ang imo nang di-uninstall, dili mo sugot ang Ginoo. Shall we continue in sin that grace may abound? Dili mo sugot ang Ginoo. Nga naman, you would be wasting the grace of God. You would be putting the grace of God in vain if you return to sin. How shall we, that we are dead to sin, live any longer therein? Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life. Read. Get up. Last 3 words. Read. Ready, go. Say newness ba? Oy? Basa, ready, go. Balik, kusga. Newness of life. Saan ang newness? Kabag-uhan sa kinabuhi. Mangutana ko ninyo na yung kagabi na. Sukad kang naluwas, na ba kayo nakita nga kabag-uhan nimo? Kaya Ginoo giluwas ka dili kay aron imong pahimuslan ang grasya. Ang grasya bitaw pastor, malangit bitaw gyapon ta pastor bisa magkasala ta. Kay wa nagbi makapahimulat na to. Di na gud ta maemperno. Sakto lang di na ka maemperno, pero dili lagi mo sugot ang Ginoo mo balik ka sa pagkasala. God forbid. Because ang iyang kabut on you that you would walk in the newness of life. In the newness of life. I hope tonight you make a decision. Lord, kinahanglan na rin kung magbag-o sa kinabuhi, maglakaw sa pagkabag-o sa kinabuhi. Kinsa ni mga tawhana, nagisayangan ng grasya sa Dios. Number 1, those who return to sin. Number 2, those who refuse to serve. Kay naa. Hello. Hello. Ang may grupo na refuse to serve na. Hello. Those who refuse to serve. Kay naag yung mga membro sa simbahan, mga young people, nga nakakita ng Diyos ug unsa ka busy ang simbahan sa activity nga gihimo sa simbahan. Youth camp, youth congress, youth conference, or missions conference, soul winning drive, or nag-unsa extension classes. Pero naag yung mga members nga nakakita unsa ka busy ang simbahan, pero naag yung mga members nga ma-okay ra din sila nga dili sila mutabang. Mahaangay ra gyud sila nga dili sila mo-appeal sa ministry. Grabe nang hinatagay sa ubang membro, pero siya, wala yun. Inig-race, wala yun. Inig-volunteer kasi mutabang, wala yun. Kaya ang iya diyang himnal sa kanta nga iya ang gihimong timsong sa kinabuhi. I shall not be moved.
I shall not be moved. Brad, ikanta na ko ba na? Kaya ningon siya, Pastor, nanganta na silang tanan. Ikaw, Rog, yun ako nakita na kanta. Karon ikanta na ko. I shall not be moved. Ang muto niya, ang iyang team song. Ini ginatagay, I shall not be moved. Ginigod. Sulwining ta, I shall not be moved. Banglipyo ta, I shall not be moved. Tabang gas ministry, I shall not be moved. I shall not be moved. Pero kay balo ba ka, sa diyang mo refuse ka sa pagtabang kung unsay gibuhat sa simbahan, you are wasting the grace of God. Nga naman, iyon ang Bible, mga kaigsunan sa Ephesians chapter 2, verse number 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Kung sa may preceding verses, 8 and 9, for by grace are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang sumpay sa verse 10, ang purpose di ay nga giluwas ka, aron na akay mahimo para sa Ginoo. So kung luwas ka karong gabi una, wa kay gihimo para sa Ginoo, wa kay sulwining, wa kay gahatag trust, wa ka gatabang sa ministry, wa ka gatudlog bata, wa ka gatabang mura ka gatan-aw ra ka perminti kung sa nahitabo sa simbahan. Listen to me. You are wasting the grace of God. Wala nimo gamita pahimusli ang grasya sa Ginoo nga giluwas ka, nga ang tuyo unta sa Ginoo nga luwason ka kay gamiton ka. Potential ka, na kay talent, na kay mahimo, pero wa gyud nimo gamita. O ikaw na karong gabi una, kinahanglan kang maginulsod. Wa naman kay bisyo, pero wasad ka nagpagamit. Wa na kay bisyo, pero wasad kay serbisyo, mao ra gyapon. Hello? Those who refuse to serve. Number 3. Those who reject the Scriptures. Those who reject the Scriptures. Most of us know the Bible, brings the Bible, carries the Bible. Pero daghang mga kaygayonan sa itong kinabuhi, nga mga pulong sa Ginoo, mga bersikulo nga gibuhian diri sa pulpito, ato rang gipasud sa pikasdalunggan o atong gipagawa sa pikasdalunggan. We refuse to listen, we refuse to obey, we refuse to live out and practice the Word of God. Pero sa sulti sa Bible, sa Jeremiah 6:19, Jeremiah 6:19, Hear, O earth, behold, I will bring evil upon this people, even the fruit of their thoughts, because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but, susumpay, rejected it. The Bible is our source of faith and practice. This is the source of wisdom and teaching and knowledge and understanding and everything. This is our guidebook. This is our manual. This is everything to us. Pero kung para nimo karong gabi una, ang Bible muralag baliwalaan nimo. Gisayangan nimo ang benepisyo sa pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kani grasya ni si Ginoo sa tuwa gihatagan tag pulong sa Ginoo. Pero kung wala ka katagamtam sa panalangin gikan ani, gisayangan nimo ni. Hello. Mauna. And I believe the scriptures will tell us more sa mga tao pa, mga examples nga nagbutang sa grasya sa Ginoo into waste. Number 3, katapusan. Pag-imin mo kay katapusan na. Katapusan sa first set. Number 1, asa number 1? Nalimot lagi oy. The powerful work of God's grace. Number 2, the possibility to waste God's grace. Number 3, kasi kamalo. Binagog na kabalo, tagaan mo 1 million points. Number 3, the proper witness to God's grace. I use the word witness here, meaning to carry out, to reciprocate, or to respond. The proper witness to God's grace. Balik na sa itong text. Sa verse 10, sa 1 Corinthians 15, verse number 10, doon ay phrase diya nga nag-ingon. Are you there in your Bibles? But I labored more.
abundantly. Nakapasa na mo? But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God, which was with me. Ang previous anang phrase, tingnan siya, but His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. Di ba? Ang grasya niya nga akong nadawatan, wala masayang. Pero ako, wala masayang, I labored more abundantly. So, unsa may proper response kay nakadawat magagrasya. Unsa may imong ibalos sa Ginoo kay nakaibalo magang giluwas ka nga walay bayad ug di na mabawi. Unsa may imong ibalos sa imong manluluwas, unsa may imong ihatag og balik kang Kristo nga di man mabayran ang kaluwasan nga imong nadawatan. Unsa may mahimo nimo kang Jesus Christ nga nagluwas sa imong kalag gikan sa silot sa imperno, sa kalayo sa imperno, unsa may imong ma-reciprocate, unsa may imong ma-respond to kang Jesus Christ. How do you properly witness to God's grace? Unsaon nimo pagsangyaw ang grasya sa Dios? Unsaon nimo pagbalos ang grasya sa Dios? Imo bang balusan sa pagpakasala? Imo bang balusan nga di ka magpagamit sa Ginoo? No. Si Apostle Paul ningon siya, but I labored more abundantly than they all. It means, mga kaigsuunan, Paul acknowledges that everything he is, his identity, his calling, his ministry, is solely due to God's grace. He was once a persecutor of the church. Iyan ang verse 9. But God's grace changed him. He was a blasphemer, a persecutor, an injurious, but God's grace changed him. Paul emphasizes that God's grace was not wasted on him. It produced real transformation, action, fruits, souls, churches. Daghang nahimo ang grasya sa Ginoo diha sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Ikaw karon, kung ikaw luwas, na ay grasya sa Dios nga nagpuyo diha nimo. Na ang grace of God. Naara nimo unsaon nimo na paggamit ang grasya sa Ginoo. Puto braba sa baba nga grasya sa Ginoo. Musta mga grasya sa Ginoo. Dugay-dugay na kay koy simba lagi grasya sa Ginoo, buhay pa. Gamiton na nato ang grasya sa Ginoo sa pulong pero wala nato gi-generate ang grasya sa Ginoo. Wala nato gi-invest ang grasya sa Ginoo. Wala nato gipadaghan pagyud ang grasya sa Ginoo. It produced real transformation and action. He did not take God's mercy for granted in his life. Kay iya mang natagamtam ang gugma, ang kaluoy, ug ang grasya sa Ginoo. Wala niya usiki, ni balo siya og pagpangalagad sa Ginoo. Ikaw karong gabi una kay balo kang luwas ka. Kay balo ka nga si Kristo nasulod sa imong kasing-kasing ug kay balo gyud ka na kung dili pa ka wala pa ka giluwas sa Ginoo, imperno gyud ka paingon. Pero pangutanan ako ni gabi una. Giunsa nimo pagbalos ang grasya sa Ginoo? Giunsa nimo pagbalos? Giunsa nimo paggamit ang grasya sa Dios sa imong kinabuhi? Grasya lang ba nga bisag backslider buhi pa ka? Grasya lang ba nga bisag sige kag bisyo wa pa kapatya? Grasya ra ba nga bisag wa kay simba-simba naa gyapon ka? Mora ba na nga grasya ang paggamit? Mora ba na ang paggamit nimo sa grasya? Pwede ba nga baliyon nimo grasya sa Ginoo pastor? Kabalo na kamo suluy ni. Grasya sa Ginoo pastor nanak ko sa choir karon. Grasya sa Ginoo pastor makamaon ako muwali karon. Grasya sa Ginoo pastor usan ako sa mga church drivers karon. Grasya sa Ginoo pastor nanak ko duha ka mo disciple pastor. Grasya sa Ginoo pastor namungan ako sa restaurant kinabuhi. Di lagay kumusta man ka? Grasya sa Ginoo bisag koy simba-simba buhi pa. Mao ba na nga grasya? Or grasya sa Ginoo kay ni propagate namunga ang grasya sa Ginoo diha nimo. Here's how Paul reciprocated the grace of God that he received. Letter A, he labored more. He labored more. Ang labored more, he is not boasting there, but highlighting the fruit of grace. Nga kung gihimo na sa Ginoo sa iyang kinabuhi, nahitabo na sa iyang kinabuhi, pwede sa unta nang mahitabo sa upang apostles kung sila pod mismo willing magpagamit sa Ginoo. Paul worked tirelessly in ministry more than other apostles, not to earn favor, but as a response to the grace of God. Paul gave his life and everything in him to serve the Lord.
He served the Lord without reservations. Wala na'y bilinay, wala na'y balikay. Kay balo siya nga dili kabayran ang grasya sa Dios nga gihatag siyang kinabuhi. He made it his motto, for to me to live is Christ, and to die is gain. Gihimo ni ng motto sa kinabuhi ang pagkinabuhi alang kang Kristo. Mangutana ko ninyo karon, kinsay nag-ampo nga tagaan kag taas nga kinabuhi sa Ginoo? Isa kamot. Nag-ampo ka nga tagaan kag taas nga kinabuhi sa Ginoo. Kamo wa mo isa. Iampo ta mo nga mubo inyong kinabuhi. Nag-ampo ka nga taas yung kinabuhi. Salamat, salamat. Nag-ampo kag taas kinabuhi, sige kag sigarilyo. Sige kag inom, mag-ampo kag taas mo kinabuhi, nya magsige inom. Mag-ampo ka nga taas mo kinabuhi, unya alas 4 na ka matulog kay sige cellphone. Kinsa man ko rin mo taas kinabuhi, way tulog-tulog. Unsa ka kwaknet? Panggabi imong duty? Kinsa man mo taas kinabuhi, way tulog. Hello? Kaya mo yung people, atik-atik din mo, hilak-hilak din mo sa ginikanan, papalit og cellphone kay mag-research. Pangutanan ko na ko ninyo, pila ka percentage ang gigamit nga cellphone, ang paggamit mo sa cellphone for research, pila ka percentage ang sa research, pila ka percentage ang dula. May asay daghan. Kamo pong ginikanan, pailad po dahil mo. Kaya mag-research lumingkod, kinalang ko akong cellphone, yung ganang cellphone ni ate, kaya dili pa ulam. Tagsa na yung cellphone. Kaya di ra ba mamili ang cellphone nga mga low-in, high-in ra ba yun nga mga cellphone. Kaya lag ko no kayo, dugay ko no kayong answer. Kung saan na lang may sa una, kinalang pa may mga sa library, mangita pa may sa encyclopedia, niya ang litra, pita pagkadugaya ang pangitaon. Kamu us katuslok ninyo, pwede pag i-voice ko man. Pero mas daghan ang gigamitan sa cellphone sa dili mao kaysa unsay tuyo ginunta nga naka-cellphone ka. Sayang ang grasya. Hello? Paul gave his life and everything to serve the Lord. He served the Lord without reservation. He made it his motto. Saya motto, for to me to live is Christ, and to die is gain. Kamong nag-isa kagarina nga nag-ampo og taas ang kinabuhi. Ang pangutana, ngano? Unsay tuyo nga gusto kang mataas imong kinabuhi? Unsay tuyo nga gusto kang mataas imong kinabuhi? Kay kung ang imong tuyo or sa imong mga tuyo nga gusto kang mutaas imong kinabuhi, walay labot ang Ginoo. Walay purpose imong taas ang kinabuhi. Kung taas imong kinabuhi unya badlungon ka sa simbahan, taas imong kinabuhi unya bulyagon ka, magpakaulaw ka sa ngalan sa Ginoo, magpakaulaw ka sa ngalan sa imong church, taas imong kinabuhi, walay pulos imong kinabuhing taas. Kay ingon si Apostol Pablo, alang kanako ang pagkinabuhi, alang kang Kristo. But pasabot kung maayo ka sa Ginoo, maayong panglawas og taas ang kinabuhi, dapat para sa Ginoo. Lord, tagay ko Lord og taas ang kinabuhi para nimo Ginoo. Kay gusto kong mabuhi para nimo, unya mamatay para nimo. Amen. Daghan kayong lami kay mo gawa sa baba nga Lord, magpakamatay ko para nimo Ginoo. Di man gani kaganahan magkinabuhi para sa Ginoo, magpakamatay na hinuon. Before you commit your life to die for Christ, you should commit your life to live for Christ. Gusto kang magpakamatay ni Kristo, di man kay kawiling magkinabuhi para kay Kristo. Hello? Young people tonight, you are saved. Kapilan ito, ibalik-balik ang kaluwasan din tingali sa iyong simbahan. Pero ang kulang kanong gabi na,
that you would make a decision in your life, a life-changing decision nga ihatag nimo imong kinabuhi sa Ginoo. Kung gitawag ka sa Ginoo sa Bible School, ayaw pagduha-duha karong taod-taod, duol tubangan iisa imong kamot, ayaw kahadlok kay Ginoo ang mugamit nimo rather than ang yawa mo mugamit nimo kay mauni ang saktong pagbalo sa Ginoo sa kaluwasan nga iyang gihatag nato. Mag-labor ta sa Ginoo, mga lagad ta sa Ginoo kay maora ni butang nga atong mahilo ani kalibutan nga dili masayang, maora ni butang nga atong mahilo ani kalibutan nga madala nato sa langit ang mga butang nga atong gihimo para sa Dios. Bulos kay ka na mga butang, gasto kay kas mga butang nga dili sa kalibutan kutob. The thing that is done for Christ, maora na mo last to eternity. Letter A, he labored more. Letter B, he fought a good fight. He fought a good fight. So many of us tonight are fighting wrong battles. So many of us, balik ko na ko, are fighting wrong battles. Sige, away ng Facebook. Sige, debate ng Facebook. Wala ay ayaw nga away. Kung nakik-away, magani ka ng paras Ginoo. Kay tuloy na yun kabuok akong nailan nga kaaway nato sa Kristohanon. Ang yawa, ang kalibutan, o ang atong unod. Kung nakailaing giaway, gawasan na lang tulo, murag ikaw ay nagmugna ang kaaway. Hello? Dapat ang imong awayon, yawa. Best friend man ang yawa noon. Dapat ang imong kontrahon, kalibutan, o ang imong mismong unod. Supako ni may mong unod, pero dagang panahon nga ang atong unod mo atong gisunod, dili ang Ginoo. Hello? But the Apostle Paul, ingon sa, I have fought a good fight. Letter C, he kept the faith. Ang pagtuo nga iyang nadawatan gikan kang Jesus Christ down to the apostles nga iyang nadawatan nga gitudlo kaniya. Wala buhiin ni Apostol Pablo, gikuptan ni Apostol Pablo ang mga pagtulunan nga iyang nadawatan gikan sa Dios. Hantod siyang namatay. Iyon siya, I have kept the faith. It is a sad thing to know and sad thing to say tonight. Nagagkan na mga Kristohanon nga nagbarog sa saktong baruganan kaniadto nga karon wala na nagbarog. And you young people is our hope. Kamo mga young people, kamo mga batanon, kamo among paglaom, kamo gipasahan namo sa saktong doktrina sa Biblia, kamo among gitudluan, kamo among gi-master, kamo among gi-train kay kamo ang next generation. Sooner or later, mga wala namin na ning kalibutan na, ang mga pastors nga naguna, mga matay na, and you will be the one standing here teaching the next generation, and you should keep that faith. Di yun ninyo na buhian, dili yun ninyo na lugakan, o dili ninyo buhian. The only source of faith and practice is the King James Bible. Maura niya ang atong tinugdan sa pagtulunan. Baruganan, standard, doktrina, wala ilain Biblia. Relasin kami? Pero karon palang batanon ka. Unsa may imong ikit kung wa ka kasabot. You cannot keep what you didn't get. Kung ang wa mo nakuha, kung sa may mong ikip. Hello? He kept the faith. Lastly, he finished the course. He finished the course. Iyang gitiwas ang dalan, ang tahas nga gipasubay sa Ginoo sa iya. Kung sa ibot pasabot na, ayaw undang. Do not quit. Do not backslide. Ayaw tuguting ang yawa, mugamit sa imong kinabuhi. Ayaw tuguting nga maabtan ka ni Jesus Christ in a rapture, nga wa na ka ng alagad. Do not quit. 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight. I have kept the faith. I have finished my course. I have kept the faith. I-goal mo sa imong kinabuhi, nga mamatay ka, nga nagbarog sa saktong baruganan. Amen. God's grace found Apostle Paul in dirt of his past, raised him to his feet, and gave him a purpose far greater than he deserved.
That same grace is reaching for you tonight. You did not earn it. You cannot repay it. But you must not waste it. Kung mo gi-earn ang grace, kay hinatag na sa Ginoo, it is undeserved, unmerited favor. Pero ayaw usikin ang grasya. Grace is not just a pardon for your past. It's also power for your present and purpose for your future. The question is not, have you received grace? It's not that question, because everyone has received grace. The real question is, what have you done with it? What have you done with that grace? O sa imong gihimo? Have you received it but remained unchanged? Nakadawat na ba ka sa kaluwasan o nakadawat na ba ka sa grasya pero wa gyapon ka nausab hangtod karon? Claimed it but refused to serve? Naana pero wa ka mangalagad? Been forgiven but never fully surrendered? Kay bawo kang luwas ka, napasaylo na ka sa mga sala pero wa pa nimo gisurrender imong kinabuhi sa Ginoo kay wa di ka ganan mangalagad sa Ginoo. Tonight, God is calling you just like Paul, not to let His grace be in vain. Rise up, step into your calling, let your life bear witness that grace has truly touched you. Don't waste the grace. Work it, walk it, witness it for the glory of God. Do not waste the grace. Manindog ta palihog. Manindog palihog tanan, young people, adults. The invitation is not confined, it's not limited to the young people only. If God is speaking to you, adults, you could come. But first, let us pray. Tuduko itong ulo, ipiyong itong mata. Father, we thank you sa imong pulong nga gihatag ka namo karong Ginoo. Lord, ihatag ka namo, Lord, ang dugang grasya nga dili namo Ginoo usikan ang grasya. Salamat, Lord, sa grasya nga gihatag ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo nga kami natagaan og higayunan, Lord. Natagaan pabor nga kami maluwas Ginoo bisag dili mi mga angayan nga luwason. Thank you so much. Thank you, Lord, for that grace that leads us to sanctification, that carry us through. Salamat, Lord God, nga sa matag adlaw bisan sa among mga kahuyangon, sa among mga kapakyasan, sa mga failures, mga shortcomings, patient kayo ka nga nagpasaylo na mo, patient kayo ka nag-agak na mo nga nag-ingon, sige lang na akong grasya, my grace is sufficient for thee. Padayon lang, tagaan ti ka grasya, mabago lagi ka, mausab lagi ka, makakaton lagi ka, malimpyo lagi na imong kinabuhi, mabago lagi ka. There is that grace that carry us through and walk with us. Salamat, Lord, ang nga grasya. Ug salamat, Lord, sa grasya nga motabang na mo, Lord, sa pagpangalagad kanimo Ginoo. Lord, I pray tonight that you touch your people's heart. Nga magunahuna sila unsa ka importante kabililo nimong grasya. Muhimo sila commitment karong gabi na, Lord, nga dili nila usikan ang grasya nga ilang nadawatan. Please talk to your people. Kung doon na may di luwas sa Ginoo. Kung doon na man kay gitawag for full-time ministry, please, ikapay ang kasing-kasing nga dili siya mahadlok Ginoo kay naa ka nga mutabang umugiya kaniya. In Jesus'